Okay, hello, good morning po sa inyong lahat sa mga nanonood at Luzon, Visayas, Mindanao at buong Pilipinas. Welcome po dito sa aking channel, ang Tamsum Viewpoint. Again, ang ating pong channel ay nakatutok sa ating pagtatalakay sa tungkol sa voters education. So, tutuloy po natin ang talakayan about sa voters education. So, marami na tayong natalakay about sa voters education, no? Kung paano natin na bibigyan ng sapat na guide ang mga botante para sa pagpili ng deserving na kandidato, ano. So dito po sa bago nating talakayan, meron po tayong katanungan na sa tingin ko halos lahat ng botante ay tinatanong ito. Yung pagkatapos ng eleksyon, siyempre nagtatanong tayo. At ito yung numero unong tinatanong nila pagkatapos ng eleksyon. So, yung katanungan po bakit nahahalal ang mga incompetent na politician sa Pilipinas? Diba? Kadalasan nagugulat na lang tayo after ng eleksyon. Bakit nanalo yung politician? Napaka-incompetence nun. So, alamin po natin yung mga reason kung bakit nakakapaghalal tayo o yung mga botante natin ng mga politician na incompetent. Okay? Ito po yung mga dahilan. Number one is yung tinatawag na political dynasty or nepotismo. Maraming posisyon ang nauubos ng iilang pamilya o angkan dahil sa dynasty system nagiging limitado ang pagpipilian para sa mga botante at madalas hindi nakabase sa kakayahan kundi sa pangalan o koneksyon. So yun po ang isang dahilan kung bakit halal tayo ng mga incompetent na politician. Yun daw pong political dynasty. So again, hindi naman po natin nilalahat ang political dynasty, no? Kasi may mga nakikita naman po kasi tayo na mga politician na galing sa political dynasty na meron silang intellectual capacity para magsilbi ng tapat doon sa bayan. So kaya nga lang po in the long term at saka sa pangmaramihan na to, yung majority kasi ng mga political dynasty, kadalasan po niyan talaga yung kanilang community ay nagkakaroon ng stagnant, hindi na de-develop. So bahagi po yun ng isang negative effect ng political dynasty. Kaya nga kamakailan may mga panawagan po ang mga progressive group natin na sana magkaroon na ng bill na nagbabawal sa political dynasty, which is yan naman po ay guaranteed ng constitution yan na wag lilimitahan ang pagsiserbisyo sa bayan sa pamamagitan ng political dynasty. So ang tinutukoy po ng ating constitution dito ay yung tinatawag na equal opportunity para sa lahat. So dapat nabibigyan din kasi ng karapatang mag-serve yung mga deserving na kandidato. Kaya nga po dito ang panawagan natin sa Tabsong, dapat po tayo ay pag maghahalan ng politician ay i-qualify natin. Dapat simpleng qualification lang po, malalaman na natin doon kung yung ating iboboto ay deserve na magsilbi sa ating community, or kung sa national level naman yung matataas na position kagaya ng congressman at saka ng senador. So napaka-importante po niya lalo na sa national level na position. Yan po ang pinakaiingatan natin kasi sila yung nagdadala sa future ng ating bansa. Kaya napaka-importante po na yung mga ihahalal natin sa national level ay talagang may intellectual capacity, matalino, maganda ang record, etc. etc. Okay? Balik tayo dun sa mga dahilan kung bakit nakakapaghalal tayo ng mga incompetent na politician. Number 2, kakulangan sa pampulitikang kaalaman at edukasyon. So maraming botante ang hindi lubos na nauunawaan ang kahulugan ng malalim na pampulitikang issue, ang kakulangan sa kritikal na pag-iisip ukol sa mga plataforma at polisiya ay nagiging dahilan para makapili ng kandidato batay sa popularidad o karisma lamang. So yun nga po ang problema natin. Sa ngayon, ang sistema po ng ating kalidad ng mga voting population natin ay hindi pa natin naiaangat sa antas na kung saan ay yung kalidad ng pagboto ay hindi pa natin na iaangat. So again, ito pong channel natin, ang Tabsong
viewpoint, layunin po nito na iangat yung kalidad ng voting population natin. Kasi naniniwala ang ating channel na pag naiangat natin yung antas ng quality ng voting population ng Pilipinas, doon pa lang po tayo makakapag-elect ng mga deserving na kandidato na magsisilbi dito sa ating bayan. So, yun po ang layunin natin. So, kaya nga dinidiscuss natin itong mga ganitong talakayan para magkaroon tayo ng guide kung paano tayo hindi makakapaghalal ng mga politician na incompetent. So, again, nakalagay dito kakulangan ng pampolitikang kaalaman sa education. So, voters education pa rin po talaga ang solusyon para makaiwas tayo makapaghalal ng mga incompetent na politician. Okay? So, kinakailangan natin na taas-taasan natin yung critical thinking natin as a voting population. So, again, napaka-basic po niyan. Lagi lang po tayo magtatanong sa ating mga sarili kung yung bang ating napupuso ang kandidato ay deserve, qualify ba siya, meron ba siyang may mataas na na antas ng background sa education, achievement, kay political yan or private citizen man siya. Ang importante maganda yung track record, no? So napaka-importante po yung lagi tayo magtatanong kung yung bang ating iboboto ay kayang gawin yung trabaho sa kanyang position. Yun yung mga basic na question po. Huwag natin titingnan yung sinasabing pangalan or makarisma lang, magaling sumayaw, magaling kumanta. Yan po ay entertainment lang yan, values lang yan na walang kaugnayan dun sa pag-angat ng ating ekonomiya ng bansa or paggagawa ng magandang policy dun sa community natin. So lagi natin tatandaan na magkaroon tayo ng critical thinking sa mga inihahalal natin. Gamitin natin yung ating common sense, guys, bilang botante. Okay, pangatlo guys na pinaka reason kung bakit nakakapaghalal tayo ng isang incompetent na politician ay yung tinatawag na patronage at klientelismo. Okay? Patronage daw po ang sistema ng pagbibigay ng benepisyo o kapalit ng suporta ay nakakagawa ng sistema kung saan inaasa ng mga botante ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang mga lokal na politiko kahit pa sila'y walang sapat na kakayahan. So yun po, yung tinatawag na political patronage. So yan na po ay nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapaghalal ng incompetent na politician. So ito pong political patronage na ito, kadalasan nangyayari ito sa mga lokal na na eleksyon katulad ng mga mayors, councilor, etc. So diyan kasi ang kadalasang gumagamit po niyan yung mga incumbent na politician, ibig sabihin re-electionist. So ginagamit nila yung pondo ng bayan para makapagbigay ng ayuda, mga benepisyo na pinamumudmod. Ang isang po niyan, may nakausap kasi akong isang constituent, no. Dahil sinabi niya sa akin na kaya daw niya iboboto yung incumbent na politician is ang dami daw pong benefits na natatanggap niya. Nakakatanggap sila ng cake tuwing may birthday. Nakakatanggap daw po sila ng mga allowance, senior citizen allowance, at saka yung mga kabataan daw po dun sa area nila nagkakaroon din ng mga allowance at kung ano-ano pang mga ayuda. So dapat po, bukod kasi sa mga natatanggap na yan, wala namang masama yan kasi yan po ay pera ng bayan, taong bayan na bumabalik sa taong bayan din. Kaya lang ang sinasabi po natin dyan is ginagamit lang kasi po yun na scheme para manalo lang ulit. Lagi po nating tatandaan na bukod dun sa pagbibigay ng ayuda, titingnan po natin yung mga programa na ini-implement ng politician. Ito po ba ay nakakatulong sa overall na community or yung pag-unlad ng kalidad ng pamumuhay doon sa isang lugar? Kasi po, dapat po ang policy ng isang politician is mas nakakaangat po yung policy na pangmaramihan, hindi lang yung sa ilang tao lang ang nakikinabang. Again, pag naging maunlad po kasi ang community, maganda yung mga pasilidad at saka yung mga natutugunan yung mga pangangailangan ng community,
at may mas maganda pang antas na iaangat niya every term ng kanyang panunungkulan, doon po natin nakikita na yung ating ibinoto na politician is deserve niyang manalo or deserve niyang magsilbi sa community, 'di ba? Pero dapat po ang taong bayan ay hindi tumitingin doon sa natatanggap lang, 'di ba? Yung mga ayuda, etc. Dapat laging ang titingnan natin is ano ba yung plano na mas pangmalawakan yung coverage niya, hindi lang doon sa ilang tao, guys. Yun ang napaka-importante. Dapat mag-expect tayo ng mas higit pa doon sa pagbibigay ng ayuda. Yun yung point dito, guys. Okay, para hindi natin na yung tinatawag na political patronage na tinatawag na ganyan. Okay? Ang daming paliwanag, pati ako naguluhan ako sa explanation ko. Importante, guys, doon. Ang sinasabi, ang point lang natin dito is huwag tayo doon sa ayuda. Huwag tayong umasa sa ayuda. Lagi nating titingnan yung pangkalahatan kasi pag mas marami pag buong community kasi ang makikinabang, mas maganda yung yung magiging result nun. Hindi lang yun sa iilang tao. Yun yung pinopoint natin dito, guys. Okay. So number 4 na reason kung bakit nakakapaghalal tayo ng mga politician na incompetence ay yung number 4, yung tinatawag na vote buying at electoral fraud. Yun. So hindi biro ang malawakang vote buying kapag ang pera o personal na ayuda ang pumalit sa information at prinsipyo, nawawala ang pagkakataon ng mga tunay na may kakayahang liderato. So yun nga po. So itong vote buying again, nangyayari ito sa mga lokal na local level ng eleksyon. Kadalasan sa mga mayor, governor, sa mga probinsya. Kaya nga, guys, kung mapapansin mo, 'di ba yung COMELEC, sila po kasi ang in charge dito sa pag-monitor ng tinatawag na vote buying, sa mga electoral fraud. So may mga sila, may mga lugar sila na sinasailalim nila sa COMELEC control. Kasi nga po dahil dito sa issue ng mga tinatawag na vote buying at saka mga electoral fraud. So yan po ay nangyayari sa kadalasan sa mga probinsya na kung saan yung mga incumbent ay dahil nagsasawa na yung taong bayan, so may tendency na matalo yung politician. So ang ginagawa nila, nagre-result sila dito sa tinatawag na vote buying scheme. So again, dapat po hindi tayo nagpapadala dito kasi pag ang isa kasing politician ay matagal na nanunungkulan at gusto nang paalisin ng taong bayan, kinakailangang tanggalin na natin kasi nga nagiging stagnant na yung tinatawag na progreso ng paglago ng community. So yan po. So, ibig sabihin, huwag tayo magpapadala dyan sa tinatawag na mga vote buying na yan. Kasi ang importante nga, again, babalik po tayo dun sa issue ng dapat titingnan natin yung tinatawag na benefits ng community. Hindi lang yung benefits ng iilan. So, yun yung pinaka-importante, guys, dito. So, sa number 5, na reason kung bakit nakakapaghalal tayo ng incompetent na politician, yung tinatawag na mababaw na kampanya at populismo. Ang mga kampanyang puro pangako na walang konkretong solusyon ay madaling tangkilikin. Madalas ginagamit ang emosyon at sensationalism kaysa masusing pagtalakay sa mga issue ng pambansa. So again, nakikita po natin itong sinasabi na to tuwing campaign election. So napapansin natin yung mga politician sa halip na mag-focus dun sa plataforma na gusto nilang i-implement or mga policy changes na gusto nilang i-advocacy dun sa kanilang community, nagre-resort na lang sila dun sa galing kumanta, okay, galing sumayaw dun sa sa entablado, at minsan dinadaan na lang sa pagjo-joke. Ngayon, kung makakapansin kayo ng mga ganyang politician, guys, yan ay red flag na. So ginagamit na lang yung entertainment para ma-distract kayo at maaliw kayo, at
umaasa sila na dahil sa joke nila, iboboto ninyo sila. So dapat sa mga ganyang sa mga ganyang politician, red flag yan. Dapat hindi na natin yan na binibigyan ng pagkakataong maupo sa position. Kasi yan, maliwanag na wala yung clear na plataforma dun sa community. Kasi dinadaan na lang sa entertainment. Okay? So sa number 6, kakulangan sa transparent at epektibong pamamahala. Ang maling pamamalakad sa halalan at hindi sapat na mekanismo ng accountability ay nagiging dahilan din kung bakit umaangat ang mga kandidato na hindi naman tunay na magsusulong ng pagbabago. So yun po, kakulangan ng transparency at accountability. Okay? So yun, isang reason po yan na nakakapaghalal tayo ng incompetent na politician. So nagiging magulo yung yung sistema. Actually minsan sinasadya na po kasi ng mga politician yan yung maging magulo yung sitwasyon para just in case ang tao ay nalilito na. So nakakalimutan na yung ng mga tao yung yung pagtatanong dun sa politician, yung paghahabol, yung or tinatawag na accountability. So isang way po yan na masyadong kaya nga doon sa aking isang topic, naniniwala tayo na ang isang politician na hindi naniniwala sa transparency at accountability, yan po ay red flag na hindi na dapat natin yan sinasama sa listahan ng ating mga ibinoboto. Kasi ang politician po na hindi naniniwala sa transparency at accountability, yan po yung mga corrupt na politician, okay, na na hindi natatakot gumawa ng corruption kasi nga naniniwala sila na hindi naman epektibo yung transparency at saka accountability, kasi ang solusyon lang nila, magpapalabas lang sila ng mga false narrative, fake news at saka disinformation, or nagki-credit lang sila ng mga imaginary accomplishment. Kaya nga sinasabing false narrative, nagki-create sila ng mga claims, na mga unfounded claims, mga achievement na imaginary para ilagay dun sa kaisipan ng kanilang community, na magkaroon yung community nila na ay oo nga, may ginagawa pala itong politician na hinalal ko. Pero ang katotohanan po nun, kayo ay binibiktima lang kayo ng fake news at saka disinformation at saka false narrative. So marami po tayong ganyan na politician. Kaya tayo mga botante po, napaka-importante reminder yan na maglilista tayo ng mga pinangako sa atin ng mga politician na binoto natin, kasi sisingilin po natin sila sa term nila, sa pagtatapos ng term nila. Kasi pag hindi nangyari yung mga pinagsasabi nila, ibig sabihin hindi sila deserve ma-elect ulit. Okay? So ngayon, nabanggit na natin guys yung mga yung mga dahilan kung bakit nakakapaghalal tayo ng mga incompetent na politician. Pero may mga solusyon naman po dyan. So sa number 1 na solution natin dyan, pagpapaigting ng edukasyon pampolitika. So pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa mga issue at proseso ng pamahalaan sa pamamagitan ng paaralan, community program at media literacy campaign. Pagbibigay diin sa critical na pag-iisip at pagpapahalaga sa pampublikong serbisyo kaysa sa personal na interest. Yun po. So ang ibig sabihin nito, voters education ang solusyon. So kaya nga po itong ating channel, Tabsong Viewpoint, ang layunin po nito ay makapaghatid sa inyo ng tamang guide kung paano tayo makakapaghalal ng deserving na kandidato. So bahagi po itong talakayan natin ng voters education para sa pag-angat ng quality ng mga voting population natin. So number 2, reforma sa sistema ng halalan. So kailangan may baguhin po tayo. Pagre-reforma ng sistema ng pagboto upang mapanatili ang katapatan ng proseso, gaya ng paggamit ng electronic voting system, which is nangyayari na po ngayon.
computerized election na po tayo. Ang laki po ng nabawas simula nung nagkaroon tayo ng electronic voting system. So marami pong mga electoral fraud ang nabawas simula nung nagkaroon tayo ng electronic voting. So isa po yan, pag-adapt ng tinatawag na mga technology para makatulong sa atin sa pagkakaroon ng malinis na halalan. Okay? So pagpapalakas ng mga watchdog group o civil society organization na magbabantay sa transparency at integridad ng halalan. So iyan po yun. Paglimita sa political dynasty. So ito nga po ang isang malaking issue ngayon. Nagkaroon na po tayo ng petition sa Supreme Court na hinihiling na i-compel ng Supreme Court ang ating legislative branch ng government para magpasa na ng tinatawag na anti-dynasty bill, which is again yun po ay itinatadhana ng ating constitution. So ang kailangan na lang ay enabling law na kung saan magbabawal dito sa mga political dynasty. So nung nakaraan pong topic natin, diniscuss natin yung political dynasty, kung bakit almost impossible yan na masolusyonan natin sa current form, kasi lumalabas sa survey po 80% ng ating Congress, 80% ng Congress ay member ng political dynasty. Sa local government naman, 50% po ng local government nationwide ay member ng tinatawag na political dynasty. So ibig sabihin, yung panukala po na yan, sila kasi yung gumagawa ng batas sa Kongreso at saka sa Senado, malabo-labo po magkaroon ng batas na tinatawag na anti-political dynasty bill. So anong solusyon dyan? Again, babalik po tayo dun sa ating voting population. So ibig sabihin, tayo mga botante lang ang may kakayahan at may kapangyarihan na tanggalin yung political dynasty na yan. So kailangan lang po natin magkaisa tayo ng layunin. Ibig sabihin, mag-focus tayo dun sa nagkakaisang layunin na sama-sama. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng political divide, yung anti or pro. So wala dapat tayong ganun, kasi dapat solid po tayo na ang isa lang ang ating sinusuportahan, ang pagiging pro-Philippines at saka yung institution ng panggobyerno ng Pilipinas. Hindi po tayo sumusuporta sa political personality. So yun, pag nagawa po natin yun at nagkaisa tayo ng layunin at nakapokus lang po tayo sa iisang direksyon at wala pro-Philippines lang tayo, dun pa lang po natin magagawa yung pagtanggal ng tinatawag na political dynasty na yan. Okay? So number 4, mahigpit na pagpapatupad ng anti-corruption measure. So pagpapalakas ng mga ahensya na may katungkulin sa paglaban ng korupsyon at malawak na pagpapatupad ng batas laban sa vote buying at electoral fraud. Pagtatatag ng matibay na mekanismo ng pananagutan para sa mga opisyal na lumabag sa patakaran. So again, itong corruption na to is po yan, may naka-in-charge na tayo dyan, yung tinatawag na COA. So Commission and Audit. Actually, makapangyarihan po ng COA natin, so very po tayo dyan, optimistic sa kapangyarihan ng COA. So ang COA po ay nakapag-result ng another impeachment sa isang mataas na opisyal ng Pilipinas. So ibig sabihin, gumagana po ang ating corruption watchdog natin. So ang kailangan na lang po natin diyan, suportahan natin yung institusyon. Yung support na lang sa institusyon ang kulang natin. Huwag nating sirain yung institusyon, bagkus suportahan natin para marami pa silang mga madiskubre na mga corruption scheme sa gobyerno. So yun, again, babalik po tayo dun sa ating panawagan na institutional ang suportahan natin at hindi political personality. So importante po yun. So number 5, pagpapalakas ng misinformation campaign at pagpapalawak ng access sa information. Paggamit ng mga modernong technology at social media para labanan ang fake news at misinformation.
paglaan ng platform para sa mga public debates, malayang diskurso upang mas maging malinaw ang mga plataforma ng bawat kandidato. Again, sinasabi po dito na yung paglaban sa sa disinformation, yung mga fake news na yan, false narrative na yan, na mga pinapakalat ng mga fake news peddlers, influencer, etc. So dapat magkaisa tayong labanan yan. So again, ang panawagan ng ating channel, wag lang tayong maniwala sa fake news. Malaki na po ang maitutulong natin sa mga institusyon ng gobyerno. Wag lang tayong maniwala, wag na tayong kaagad magko-comment, wag tayong mag-share, magla-like, at saka magko-comment sa mga sa tingin natin ay fake news at saka disinformation. Malaking tulong na po yan sa ating gobyerno. Number 6, para maiwasan po natin makapaghalal ng mga politician na incompetence. Yan, pagpapalago ng civic engagement at participation. So pagpapalakas sa papel ng civil society, pagmomonitor ng mga proyekto ng pamahalaan, pagbibigay ng insentibo para sa mga botante na aktibong lumalahok at magtatanong sa kanilang mga kinatawan hinggil sa mga issue ng mahalaga sa kanilang komunidad. Okay. So yun po ang napaka-importanting mensahe ng ating sinabi dito. Tayo daw pong mga botante ay lagi tayong maging active sa pag-monitor ng mga proyekto ng pamahalaan. Lagi tayong magtatanong. Yun nga po ang mahirap sa atin ngayon sa mga botante natin. So ang current situation natin ngayon, pagkatapos nating magboto, bahala na si Batman, wala na tayong pakialam, wala na tayong ang ini-expect natin, yung binoto natin may magic, may isang pitik lang na ganun, lahat ng problema may solusyon. Mali pong idea yan. Ang tungkulin po nating botante is i-monitor, bantayan, at saka tanungin kung ano yung mga ginawa ng ating mga inihalal na politician. Yun po ang ating responsibilidad. At responsibilidad nating wag iboto yung mga incompetent na politician. So yun ang ating natin, yun ang ating responsibilidad bilang isang botante dito sa Pilipinas. Guys. So yun lang po ang ating topic for today. At kung may mga question kayo at may mga suggestion, paki-comment po ninyo diyan sa ating comment section. At magpapatuloy pa po yung ating mga talakayan regarding sa uplift ng ating mga voters education dito sa ating channel. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe do sa ating channel at magkaisa po tayong sa isang layunin na makapag-create tayo ng isang solid community na hindi pro, hindi anti, kundi nakapokus lang sa isang layunin ang magtagumpay ang ating bayan. Okay, para sa inyong lahat po, maraming salamat at sa inyong lahat dyan, peace.